Samantala, bawal na ang mga pedestrian at motorista sa CCP Complex habang naka-lockdown para sa ASEAN Summit. May diskarte naman ang pamahalaan para hindi maulit ang bigat na traffic ng APEC Summit pag may dumara ang head of state. Saksi si Salima Refran. Dahil may state visit din sa Pilipinas, nauna nang dumating sakay ng piniloto niyang eroplano si Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah. Wala pang ibang state leaders pero may mga senior official at delegado na silang nasa bansa. Habang nasa welcome dinner sila, tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga venue ng iba't ibang aktibidad para sa summit. Bago pa man ang mga yan, nakadeploy na ang tangke at anti-aircraft guns ng AFP sa Macapagal Boulevard, pati na ang aabot sa 3,000 pulis. No-fly zone din mula Bulacan hanggang Cavite, kabilang ang Metro Manila kahit walang security threat. Ang CCP complex naka-lockdown o hindi mapapasok ng mga motorista at mga pedestrian hanggang April 30, kaya sarado rin ang mga establishmento. Presidential Security Group muna ang may kontrol sa lugar. Pero ang mga kalsadang dadaanan ng mga heads of state, ibinili ng Pangulo na huwag isara maliban kung padaan na sila. Ayaw niyang maabala or put inconvenience to the commuting public. Ititigil natin momentarily yung traffic around mga 5 to 10 minutes most probably. Sa Baclaran, nagkalat ang mga taga-MMDA at tow truck para paalisin ang mga illegal vendor na bahagi raw ng regular traffic program nila at hindi lang para sa ASEAN Summit. Last-minute preparations na lang ang pinagkakabalahan ng pamahalaan hanggang kanina. Na-brief na rin daw ang Pangulo. Alam niya kung saan niya ilulugar yung sarili niya. So kung ang audience niya sa atin, well, para siyang, pero sa formal kwan, he's very proper. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan sa summit ay issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea kung nasaan ang West Philippine Sea. Sa draft ng statement ng Pangulo bilang ASEAN chairman, nakalagay ang pagkabahala raw ng ilang ASEAN leaders sa issue. Pero pinuna ng ilan ang di pagbanggit sa arbitral ruling na nagsasabing Pilipinas ang may karapatan sa ilang teritoryong inaangkin ng China. For sure, the Philippines and its chairmanship will be criticized and some will see it as a weakness. Pero sabi ng DFA, gayon din ng Director General ng ASEAN National Organizing Committee, maaari pang magbago ang draft. Bukod dyan, kung ikaw ang chair, neutral ang mo, but you cannot impose your own issues and decisions. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.